Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong surot sa NAIA. Alam nyo, nakakatawa itong airport natin dito sa Pilipinas, no? Habang yung ibang bansa ang pinoproblema ay kung paano pagagandahin yung kanilang mga airport, ang problema nila ay paano nila lalong patitindi yung seguridad sa terorismo, kung paano pa pagagandahin yung serbisyo ng kanilang mga parokyano. Dito sa Pilipinas ang pinoproblema, surot at daga. So, makikita nyo dito na talagang ang mga namumuno sa atin, especially dito sa airport ng Pilipinas, sa NAIA, is talagang kulang na kulang sa sa pagmamahal sa bayan. Kasi kung talagang may pagmamahal ka sa bayan, ibibigay mo yung best mo para mapaganda at yun nga, hindi mapahiya yung ating mga kababayan sa ibang bansa. Especially siyempre 'di ba 'pag may kukumpara 'yan sa mga bansang pinupuntahan lalo na ah, yung mga tourist natin. Kahit papaano meron niyang pagkukumpara na bakit sa ganong airport ganito kaganda, bakit dito sa Pilipinas ganito ang nangyayari, ganito may mga ganyang kundi surot, daga. Bale yung sa surot talagang yan, malaking malaking katatawanan 'yan. Biruin mo, surot hindi pa kayang solusyonan. Tapos ngayon may daga naman. So siyempre yung mga pasahero medyo yung mga talagang nandidiri. Alam niyo naman may talagang hindi naman natin sinasabing maarte pero meron talagang taong madaling mandiri sa mga ganyang bagay. So panoorin natin 'tong reaksyon ni Banat Bay sa nangyayari ngayon sa NAIA. Kasunod po ng surot, may bagong gumagapang na problema sa NAIA. Nako! Daga, na nahuli kam naman sa kisame ng Terminal 3. At tinutukan yan ni Tina Panganiban Perez. We're at Terminal 3. Excited si Curb na bumiyahe pa Singapore para manood ng concert ng international pop star na si Taylor Swift. Pero gumapang daw ang kilabot sa kanya matapos mag-viral ang mga post ng mga pasahero sa NAIA na pinapak na mga surot. Kung di kasi titingnang maigi, di agad mapapansin ang mga surot na sumisilip-silip na pala sa maliliit na Kadiri. So ibig sabihin wala naglilinis diyan sa NAIA. Alam nyo, dapat yan dinidisinfect yan. Oras-oras dapat yan dinidisinfect para yung maiwasan yung ganyan. Kasi once yung surot kasi, hindi naman yan nanggagaling mismo sa loob kasi talaga ng airport natin. Kadalasan yan galing sa mga bahay-bahay. Yung nga siguro may pasaherong nakapagdala dyan. Kasi mabilis kumalat yan, mabilis magparami yan. So, magdala ka lang ng isang pirasong surot dyan, kaya mag-multiple kagad yan ng ilang buwan lang. So, dito, makikita mo dyan, napabayaan yan. Kasi kung dinidisinfect yan oras-oras, hindi yan dadami ng ganyan. So, talagang makikita mo dyan na yung nagme-maintain ng cleanliness dyan, yung sa maintenance niyan, medyo kinukulang siguro sa budget. Kaya, ang ginagawa, hindi na nalilinisan yung ganyang mga bagay. Kasi kung nalilinisan yan, hindi ang ganyang karami. Baboy nyo? ng ilang Joylyn Legaspi, salamat po. upuan sa NAIA. We're at Terminal 3 sa NAIA. Initial concern nga namin after immigration is, upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue? Pero pagdating niya ng madaling araw sa airport, ibang peste ang kanyang naabutan. Bigla na lang nagtinginan yung mga tao sa ceiling. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture. Ano yan? Si Doding Daga, nagparamdam sa mga pasahero ng airport. Nakakahiya. AI lang yan. Entertainment para pag na-board ka saka antay sa aeroplanong na late dahil sa... Sabagay, may ganda yung punto ni Banat Bay. Naging entertainment pa yan. So, kung naboboard na nga dahil sa tagal ng pag-aantay dyan para maboard, makapag-boarding, mababawasan yung pagiging nila, mainipin dahil nga yan. Paano tataas yung adrenaline nila dahil nakakita sila ng daga. So, pwede na nilang pag-usapan yan. So, paano medyo marirelax or may iba yung attention nila dahil dito kay Doding Daga. Baka Cebu Pacific pa kayo. Hindi, entertainment lang yan.
dun sa gate. So they went back and forth eh. Nangangamba si Curbs sa sasabihin ng mga dayuhan tungkol sa ating airport. Ang Granted, baboy, ano? siya, wee hours of the night, so that's like 1 a.m. kanina. But we're assuming na may maintenance naman, di ba? Especially din, international wing yun. So hindi lang naman Pinoy yung mga nandun, di ba? So what will it tell yung mga foreigners na magta-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Sabi ng ibang pasahero, Yun yung nandun, yun yung masakit doon, yung aftermarket, yung mga hearsay, mga sabi-sabi na imbis na magandang mga balita yung may kikwento ng mga foreigner, ito ang maibabalita nila sa mga bansa nila na kapag pumunta kayo ng Pilipinas, makakakita kayo ng doding daga sa airport, di ba? Parang nakakaya, nagigat ko yung pakiramdam nitong tong pasahero natin kababayan na yung kahihiyan ba? Siyempre, ikaw na mismo yung mahihiya dahil nga Pilipino ka, nandito ka sa airport nyo, nandito ka sa bansa mo, tapos may ganyan makikita yung mga ibang lahi. So, andun yung talagang yung kahihiyan. Wala, mahihiya ka talaga na parang ikaw na yung tatanggap ng kahihiyan kumpara dun sa mga namumuno dyan. Sa bagay, yung mga namumuno mga wala naman dyan sa airport, mga natutulog kung ganyang 1 a.m. baka tulog na tulog sa kanilang mga bahay. So, hindi nila na-experience yung ganyan na makaramdam ng kahihiyan. Siyempre, Kadiri, kahit paano, kahit Kadiri! dapat maging malinis ang airport, spaces naman dito sana sa atin, maging maayos sana ang pagpapatakbo nila. Medyo hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi Yeah, I think syempre, so. Oo. I believe isa tayo I believe. Talagang parang pang pageant. Hindi siya nakaka-proud na Pilipino. I believe. Call center siguro to. Kulang ka ng starter pack. Aside from sa headphone, kailangan may hawak-hawak kang Starbucks. Yun lang. Tapos, I believe. Ganon. sa mga worst airport sa buong mundo. So, I think the government should take action. Yeah, I think so. I think. Ate, pwede ka magtagalog, ate. Kung anong pwedeng gawin, like, As in, you like, I think the government should do this because you like, you like. Pag nahihirapan na mag-English, magtagalog na. yung paglilinis ng mga upuan. Ang sabi ng Manila International Airport Authority, there's so many concessions with restaurants that most likely. So, bali, ang hinala niyo po, sir, Kasalanan ng restaurant pa. Alam mo, yan ang problema. Yan talaga yung problema. Imbis na aminin yung problema nila, aminin yung kasalanan nila, is magtuturo. Diba? Kasalanan pa ng mga kainan diyan. Anong ginagawa ng mga tagalinis diyan? Ano yung purpose nila at nandyan sila? Hindi sa hindi sa sinisisi natin yung tagalinis. Pero andun na talagang sila dapat mag-maintain ng kalinisan diyan. So bakit isisisi mo doon sa mga kainan diyan sa loob ng airport? Sa ating mga opisyal. Hoy! General Manager Eric Ines! First step for improving is to accept na may mali kayo. Sisihin mo pa yung mga restaurant? Kaya nga nagbabayad dyan, di ba? Tama, mali. Kaya nagbabayad dyan ng renta. Saan napupunta yung renta? Correct. Diba, nagbayad sila ng renta dyan eh. Hindi na nila trabaho yung kalinisan ng buong area na yan. Ang i-maintain nila ng cleanliness dyan is yung area lang na inupahan nila. Yung kanilang mga paninda, yung kanilang mga equipments, yun lang. Pero yung outside dun sa store na nirentahan nila is dapat sagot ng airport yan. Bakit isisisi nitong general manager sa mga nagtitinda dyan sa loob ng airport? Ang bihira. Makinig kayo ha. Ikaw, makinig ka, Mr. General Manager Eric Ines. Simpleng logic lang to, kapatid. Simpleng-simple lang. Bakit kanyo? Meron tayong budget for maintenance. Asan na yun? Correct. Tama naman yung punto rin ni Banat Bay. Hinahanap niya yung pondo para dun sa maintenance. Nasaan?
'Di ba? Kasi kung nagagamit ng tama, dapat walang surot, walang daga diyan sa airport. Pero the fact na meron ganyan nangyayari, ibig sabihin nakakatkong, baka nakakatkong lang yung budget para sa maintenance. 'Di ba? Ngayon, may mga restaurant, tama ka, maaaring may mga ano diyan, may sobrang ulam, sobrang tae, ganun, kaya ano, halo-halo na diyan. Oh. Pero nagbabayad sila ng renta. That rent is for you to maintain cleanliness. 'Di ba? Kaya nga para makapagbayad ng mga janitor, ano ng maintenance, asan 'yun? Yun ang kasi baka sabihin ng iba, masyado naman kayong surot lang naman 'yan, tsaka daga. Sa bahay nyo, meron naman kayo niyan. Kunwari pa kayo. I understand. Di ba? Yung mga kasi yan, may mga tagapagtanggol na mga esimada vlogger na napaka-OA naman. Surot lang naman yan, tsaka daga. Para naman wala kayo sa bahay niyan. Hindi yun yung punto. Ang punto doon, ano yung magiging impression dyan ng ibang bansa ng mga turistang foreigner sa ganyang sitwasyon ng airport natin. 'Di ba? Ipagtatanggol nyo pa yung mga namumuno diyan imbes na 'di ba? Di na kayo nahiya doon sa pasaherong sinabi niya, mas siya pa yung nahihiya sa mga foreigner dahil nasa Pilipinas siya, Pilipino siya, tapos yung airport ganyan. Tapos ikaw na mga ensemada vlogger, ipagtatanggol nyo pa imbes na tanggapin nyo yung pagkakamali, gawan ng paraan. Ano ang gagawin? Pagtatanggol nyo, tapos itong mga namumuno, magtuturo kung sino may kasalanan, di ba? Gago! Ang punto dito, merong budget na nakalaan dyan na maintenance na ang tanong, saan napupunta? Kung parang ang reasoning mo lang pala para sa bahay, pambihira, bakit? Nagbabayad ba ng tao? Kung mag-require ako, bisita. Pagpasok ko, kunwari lang sa isang bahay, sabihin ko, bakit ang daming ipis at daga dito? Magagalit ako kung may-ari ng bahay. Bakit? Nagbabayad ka bang maintenance? Nakikibisita ka na nga lang, nirereklamo ka pa. Tama, di ba? Tama naman yung punto ni Banat Bay. Yung mga foreigner, yung mga kababayan natin na nagbayad dyan sa airport, di ba? Sila may karapatan silang magreklamo. Dahil nagbayad sila ng services Hindi naman mumurahin yung services dyan. Although kahit sabi mo mura, as long as nagbayad ka, may karapatan ka na magreklamo. At questionin nasaan yung pondo ng maintenance. So kung ganyan yung pamamalakad ng maintenance, 'di ba? Saan napupunta? So ibig sabihin, malamang napupunta sa corruption pa rin. So talagang malala ang corruption na naman ngayon dito sa Pilipinas at lalong-lalo na sa gobyerno natin ngayon. So sana hindi na dumami yung gantong problema. Yung maliliit na bagay na ganyan, sana hindi na lumakit, gawin na lang ng paraan kaysa magturuan. So yun lang po, maraming salamat po. Ingat po kayo parati.